buhay ko, di ba? So, masyado mo nang pinalingan. Masyado mong binigay. Grabe yan. Ang powerful ng video. Tama ba? Yes! So, bago tayo mag-start, kasi kanina, nasabi ko sa kanila na itong taong to, nag-umpisa talaga from very humble beginning. Kumbaga, I know, narinig ko yung story mo dati. Correct me if I'm wrong, kung dati kang driver. Konduktor. Konduktor! Apply sa jeep. Konduktor sa jeep, hindi sa bus. Oh, may magkaibang level pala yun. Kasi sa Rizal, sino mga tiga Rizal? Yan, Antipolo, Angono, Kogyo, yan. Ang biyahe namin dati, Padilla, Cubao. So, ang mga jeep dyan, patok, mahaba, mga 12 sa kaliwa, 12 sa kanan. So, kailangan ng konduktor. Okay, wala akong naintindihan masyado sa boses. Upuan yun! Hindi sumahan, upuan yun. Okay, so guys, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, i-ready nyo yung mga question nyo, but before it, okay, gusto ko muna mag-share sa atin si Mentor Rafi na yung brief lang kung ano ba sino ba si Mentor Rafi before? Yan, taga Malabon ako, pinangalan ko sa Malabon. No? So, nag-migrate lang kami sa Rizal kasi binabaha yung bahay namin sa Malabon. Plus, yung bahay namin upline, namatay yung lolo ko, ginawa nung pinakapanganay na tsuhin namin. So, nawala kami ng bahay. So, nag-squatter area kami sa Antipolo. So, doon naman ako nakapagtrabaho ng factory worker bago maging konduktor ng jeep. Naging bagger, naging pahinante. Siguro nakalimang trabaho ko bago ako nag-konduktor. Sa lahat ng work, before ka napunta sa AIM Global, before it, yan lang yung naging work mo at saka yung factory worker, wala nang naidagdag na iba pa? Yun, yung stockman nga sa SM. For 5 months kasi. So, nung nagtatrabaho ko, ang problema ko, hindi ako nare-regular. Contractual yan. Contractual lang. So, nung one time, niyaya ako nung kaibigan ko na magbiyahe kasi wala yung konduktor niya, nag-extra ako. So, sumama ako sa kanya. Nagulat ako kasi after ng biyahe, binili niya ako 500 pesos. At that time, yung sahod, 375 lang. Minimum dito. So, yung 500 na yun yung nag-motivate? Oo. Mas malaki kinikita ng konduktor ng jeep kasi nasa SM. Naka-aircon ka sa SM? Oo. Pero sa jeep, pawis-pawis. Okay lang kasi libre pagkain, walang pamasahe. Take home mo 500 eh. Buo. Buo yun, walang tax. Sino dito yung mga nakaka-relate na nagtatrabaho? Walang tax. Tama. Kahit pa malupit apply, walang endo. Walang endo. Basta pakisamahan mo yung driver, yung kung ano yung gusto niya, ibigay mo, gawin mo. Ang technique ko nun, para matuwa sa akin yung driver, basta may magandang chicks, sa harap ko pinapaupo. Matuwa yun. Kumbaga, yun yung parang sukot mo sa kanya. Oo, kasi yun yung billing niya sa akin. Siguro isip na okay to sa Rafi nagbibigyan ako. Sabi niya, kung gusto mo magtagal tayo, basta maganda sa harap. Sana all. Grabe, may ganyan pala. But anyway, sino po dito yung mga nakaka-relate ng ganong work? Para at least ma-feel mo right now, bago tayo mag-proceed, masabi mo sa sarili mo na one day yung taong na yan na nakaupo sa stage, ako yan. 2 years, 5 years from now. Sino po? Yung mga nakaka-relate sa mga pinagdaanan ni Mentor Rafi. Meron ba dito? Ayan, meron. May mga palakpakan nyo naman. Okay. Next tayo. Kumbaga, paano ka na-involve sa business? Yan. So, actually, marami na nag-invite sa akin na networking company. No? So, hindi talaga ako nag-join. Bakit? Kasi ang tingin ko rito, recruit, benta. Trabaho ng mga walang magawa. So, talagang negative ako rito kasi pyramid ang tingin ko rito. Lahat ng negative, yun ang tingin ko sa network marketing kasi tiga-squatter area ko kami. Tama? Ang dami na kong dumating na networking company doon. Wala akong naging successful. No? So, parang ako, lumaki ako doon sa environment na gano'n. Yun yung mga naririnig ko, negative, scam, pyramid, di ba?
So kaya ako, hindi ako nag-join talaga. Hanggang sa one time, yung kaibigan ko nag-join. Sabi ko, eto na naman, may networking na naman dito sa lugar natin, ini-invite ako. So nung una, ayaw ko talaga. Promise. Yung kaibigan ko na to, malupit. Ginamitan ako ng malupit na technique. Ang sabi niya sa akin, Ram, bukas punta ka sa bahay, may handaan kami. Siyempre, Happy Vergara, handaan yung pagkain, tama? So punta ako ngayong kinabukasan, nagulat ako, may mga product na may seminar. So doon ako nag-start, umatil ako ng seminar, tapos nung unang attend ko, upline, kasi negative nga ako, kahit anong galing ng speaker na nandoon sa bahay nila, ang hinihintay ko lang anong oras kaya matatapos para makakain ako ng pansit. Marami na kasi. Then after noon, kain ako. Tapos sabi ng kaibigan ko, ano, maganda ba? Sabi ko, parang hindi. Totoo, sinabi ko, kesa mag-join ako dyan, ibibili ko na lang ng pagkain namin. Sa sobrang negative ko talaga. So, anong nangyari? Hindi ako nag-join. Yung kaibigan ko, tumuloy. By the way, ang pangalan niya, Loreto Amid. Wow. Siya po yung may-ari ng BCO Antipolo ngayon. Ang background ko, kaibigan ko, no, ang background niya po is dating magbubuti. Magbubuti po yun. So, kapitbahay din po namin, kung kilala niyo po yung kapuso mo, Jessica Soho, si Miss Melanie Pinto. Yes. Kapitbahay din po namin yun. Yun yung downline ko. Grabe to, parang isang barangay kayo, tapos isang lugar lang kami. nagsabay-sabay kayong mag-join? Hindi, una yung upline ko. Then 1 year, hindi ako nag-join eh. Di ba kasi yung upline ko nga, nakikita ko parang nakakaya yung ginagawa niya. May dalang paper bag, araw-araw. Tapos kinukulit kami, bumili ng kape kung ano binibenta sa amin eh. So sabi ko, kita ko, dyan ba ako papasok? Parang gano'n eh, mas mahusay pa pag nagkonduktor ako ng kit eh. Diba? So, 1 year ginawa niya. Hanggang Facebook, eto po nakakatawa, totoo po ito. Hanggang Facebook, wala siyang ginawa kundi magtag sa akin na magtag ng About A Global. Product, success story. Tapos yung mga napapapili niya, unti-unti. So, naiinit ako. Sabi ko, may mga naniniwala sa kanya, may mga nag-join. Sabi ko gano'n. And after 1 year and 3 months, lumabas po yung first car niya, Honda City. So, doon ako nag-decide, sabi ko, may maganda talagang ginagawa kong tao nito. Hindi ko lang nakita. Oo. Totoo. Noong nagka-resort siya, ako na po yung nag-abang sa kanya. Kasi nung una, dadaan niyan sa lugar namin, nakakotse. Paglabas ng kotse niya, hindi agad ako naniwala pa rin. Ang sabi ko, baka pinahiram lang yan ng AIM Global para mapaniwala kami rito Diba sabi ko, hintayin ko, isusuli rin yan. Tama, pupunin din niya ng kumpanya. Then 1 week na nasa kanya pa, 2 weeks na nasa kanya pa, ito malupit. Araw-araw dumadaan sa bahay namin. Nakakotse. Walang hams, humihinto. Tapos binababa yung bintana. Totoo. Yes. Then, pagka nakikipuan ko siya sa labas, dadaan yun, hihinto yun, tuwing nakikita ako, bababa bintana. Nakikita ko, pupunta lang sa kanto, bibili ng lutong ulam, nakakotse pa. Pag-asa rin, no? Oo, hindi, parang siguro gusto niya ako recruitin talaga. Oh, ito na yung hinihintihan mo noon. Yes. And kaya lang ako nag-decide na sumama sa kanya na, kasi one time, galing ako ng pangungondoktor ng jeep, gabing-gabi, ginabi kami. Kasi nahuli kami, noong time na yun, medyo malas, tapos maulan, no? So ginabi kami, naplatan pa kami, nag-ayos pa kami. Inabot ako ng mga 12:30 sa kalsada. Pauwi na ako sa mahabang parang sa may Amono. That time, wala pang mga bahay doon Yung lugar namin, sobrang dilim. Mahabang kalsada yun na napakadilim. Dumating yung Honda City niya sa likod ko. Close deal na. Yes, tapos huminto siya. Tapos nakita ko schedule. Sabi ko, kay Jun, kamusta ka na? Sabi niya, okay naman. Sabi niya, eto, payaman. Oo, tapos ako, ano yung pakiramdam na ikaw, naglalakad pa rin hanggang ngayon. So, bago ako magsalita, umalis na. Sabi ko yung tao na yun, hindi na ako nire-recruit. Hindi pa ako sinakay. Hindi ako sinibay. Sabi niya, siguro bahala ka dyan, maglakad ka, negative ka Alam niyo, totoo, nasaktan ako noon, pero kinabukasan, binaba ko na yung pride ko.
ako na yung nagsabi sa kanya, Kuya Jun, baka pwede isama mo ko dyan. Oh. Totoo, ako na yung nag-approach talaga. Kasi araw-araw na ginawa ng Diyos, ang hirap ng buhay namin eh. Buwan-buwan, problema namin, tubig, kuryente. Kami yung buwan-buwan na lang, putol muna, tapos utang kami. Bayad ng kuryente. Buwan-buwan yan. Buwan-buwan po yun. Bakit po? Kasi 7 kami magkakapatid. Namatay po yung father ko ng maaga. Kaya po ako, batak na batak ako sa trabaho. Nanay ko lang po yung nagtatrabaho sa amin. Imagine, 7 kami magkakapatid. Kung mahirap kami, nung buhay yung tatay ko, mas lalo kami naghirap nung namatay na yung tatay ko. Kanina, naglagay ako ng category eh. Mahirap, hampas lupa, dukha, maralita. Asan ba ito? Siguro super duper ultra hirap. Grabe. Super duper. Kasi ito totoo to ha. Experience ko pag may birthday, kahit hindi ako imbitado, pumupunta ako. Pag may patay, pumupunta kami para lang makakain. Party crasher ka ba? Yes. Kaya nag-networker ako, nung naging networker ako, ang dami ko natutunan. So, yung kapal ng mukha, nagamit ko yun eh. Oo, yung kapal ng mukha, yung lakas ng loob, nagamit ko yun. Kaya tips sa lahat na nagsisimula rito, gusto yung yumaman, dapat sobrang kapal ng mukha mo. Kaya totoo. Kasi para sa akin yung rejection, medyo na yan eh. Matagal na ako nare-reject eh. Nagtatawag ako ng pasahero, hindi naman lahat sumasakay eh. Tama, sabi ko, araw-araw, minuto ka, nare-reject ako eh. So parang medyo sabi ko, kaya ko to kasi sanay ako sa rejection. Sanay ako sa hirap kung hirap lang pag-uusapan. Palakpakan nyo naman na. Right, so, ano nyo, yung reason bakit pinakamendo kay Mentor Rafi, for you to get connected. Kasi, some of you might say na, baka hindi yan, totoo, baka mayaman na talaga siya. Kasi alam ko may mga bago dito eh. May mga 3 months, diba, onwards, mga ganyan, or mas mababa pa. So, kailangan yung magkwento para makakonect kayo na, totoo pala talaga. Alright? So, wala pala dito sa AIM Global, dito sa community na to, wala pala yung parang binigay lang yung yaman. Kasi, yes, yan yung iba eh. Yan yung mindset nila. Bigay ng kumpanya yan, bigay ng ganito yan. No. Alright? So, wala pong ganyan dito sa Alliance in Motion Global Group of Companies. yes. Lahat talaga dumaan. Sabi ko nga, dumaan sa karayom. Alright? So, ito, since na kwento mo na yung, yung pinanggalingan mo, ito, gusto kong itanong, may mga nagpapatanong kanina, dumaan ka rin ba daw? Nung nasa business ka na, bago mo nakuha ang lahat ng meron ka ngayon, dumaan ka ba daw sa mas matinding challenge? Oo, marami. Actually, pag nasa networking ka, sobrang ang daming challenge. Pero lagi naman sinasabi ng mga mentor to na kahit wala ka pa naman sa network, marami ng challenge eh. Tama? So, parehas yan eh. Mag-networking ka, hindi ka mag-networking, parehas may challenge yan. Maraming pagsubok, maraming problema. Pero, ang maganda lang kasi dito sa network marketing, dito kahit mahirapan ka, subukin ka, at least alam mo, pwede na mabago kasi yung buhay mo. Tama? And, yung challenge sa pagsubok, napakarami po. May kwento ko lang yung iba, no? Mentor. Kasi di ba, galing ako sa walang pera talagang pamilya. Actually, first time ko po nag-join sa networking, Alliance in Motion Global. No? First time ko po to. And yung mga unang araw ko, nag-struggle din ako, mentor, kasi hindi lang pala sapat yung kapal ng mukha. Kailangan mong matuto. Totoo. Kasi nung una, malakas po ako mag-invite. Malakas ako mag-invite. Pero kulang ako sa training. Marami akong kulang eh. So marami ako in-adjust. Sabi ng mentor ko, potential ka kasi ang lakas mong mag-recruit. Pero kailangan mong matutunan step by step eh. Ang problema ko noon, masipag ako mag-invite, tamad ako sa training. Yun. Tamad ako sa training. So sabi ng mentor ko, matin ka ng training para hindi daw masayang yung mga invite ko. No? At saka yung mga nagpe-pay sa akin para mag-guide ko daw. Matin ako ng training. So attend ako ng training, naranasan ko mentor na, dati wala pa tong 7th floor, kasi dati 3rd floor pa lang eh. Nag-join po ako 2008. No, 2008 po ako nag-join. Naranasan ko mentor, umaattend ako ng training, wala akong pamasahe.
diskarte. Dahil gusto ko nang matuto, umati ng training. Ito po diskarte ko, ito totoo to. From mahabang parang sa amin, sasakay ako ng tricycle pa Antipolo. Tricycle po yun. No? Then, after sa tricycle, sasabit pa na po ako ng jeep. Libre yun. Hanggang Cubao. Pagdating sa Cubao, wala na akong pamasahe papuntang Ortigas. Ang gagawin ko, mula Cubao hanggang Ortigas, nilalakad ko po yan. Every training, every pupunta ako rito. Noong una, medyo syempre kakahiya, di ba? Lalo na pag nakita ka ng prospect mo siguro, kayaman tapos naglalakad ka sa EDSA. No? Ang pagkaalala ko dati yung paper bag natin, alive pa. Alive pa. Hindi ka naman kinakantahan. Ay, yung mga kapitbahay ko, alive. Inaasar kami talaga. Totoo. Eh, ito, lalakadin mo yun. Alam niyo, parang hindi ako mainip. Mula Cubao, upline, kumakanta ako. Kakanta lang ako ng mga kanta. Nililibang ko yung sarili ko. Hanggang makarating ako rito sa Ortigas, silang kanta lang yan. Nasa Ortigas ka na. Pagdating ng uwian, walang kain-kain yun, pero busog yung utak ko. Sa training, tama, busog yung utak ko. Uwi uli ako, lakad uli ako pa Cubao. Pagdating ng Cubao, sabit uli ako sa jeep. Puro tropa ko yung conductor doon, kaya walang problema. Pagdating ng tricycle naman sa Antipolo, wala na akong pambayad. Ang gagawin ko, Antipolo to ang ono, lalakarin ko po uli yan. Kanta na naman. Kakanta uli ako. Bawat lakad, kumakanta ka pala. Oo, kesa naman wala akong ginagawa. Pero hindi ko naririnig sa'yo na nag 1, 2, 3 ka ng bus, 1, 2, 3 ng jeep. Kasi, doon una naranasan ko, eto sa mga nagbibideo, binibideo nyo, naranasan ko po. Hindi, okay lang. Naranasan ko po, una, Cubao to Ortigas, 1, 2, 3. Eh, natukaan ako ng mga konduktor. Lagi-lagi na Oo, sinisigil ako. Tapos, alam mo yung nakakaya na. Kaya sabi ko, lakad na lang ako, malapit lang naman yan. Kaysa naman ilang beses ako mapahiya. Diba? So, lakad. So, ilang beses nangyari yun. And eto po, naranasan ko rin po. After ng seminar sa 3rd floor, yung mga bottled water na dala-dala, tsaka mga incan, pag umalis na yung mga umatin ng seminar, papasok ako sa loob. Nakikita ko nila at Carlo Benaventura, dinadampot ko yung mga bottled water. Tapos tinatapak-tapakan ko. May dala akong malaking dalawang plastic. Dala-dala ko yun, pauwi ng Angono. So, binibenta ko yun sa may junk shop sa amin. Yun yung ginagawa kong strategy para makasurvive. Thank you, Apply. Para at least maituloy-tuloy ko yung pag-network at yung pag-training. Tama? Kasi gusto ko na yumaman, Apply Tinanong ko yung Apply ko Sabi ko, paano ba talaga ako yaman? Sabi niya, kung gusto mo yumaman, kailangan mo ma-master tong negosyo to. Sabi ko, paano mo ma-master yung negosyo yan? Umatin ka ng napakaraming training, lahat ng training atinan mo. Kahit pa ulit-ulit hanggang ma-master mo na. So, doon ako na mindset up. Kaya, kahit na, alam mo yung pag-uwi ko ng bahay, yung nanay ko pa naman, sobrang negative. Hindi siya na sumabay na mag-join sa'yo. Actually, hindi nag-join nanay ko I-member mo lang siya dahil sa insurance. Kasi ang nanay ko, sobrang negative po sa network marketing noon. Kasi ang kuya ko po, nag-join ng first quadrant. Tapos yung isa pang sinalihan ng kuya ko, so hindi siya kumita. Kaya ang nanay ko sobrang negative na. No, kaya every time uuwi ako, lagi yung sinasabihan ng nanay ko, ano ba, kala ko payaman ka dyan. Kasi pag uwi ko, walang laman tiyan ko. Pag narinig ng nanay ko, tumunog yung kaldero, sisigawan ako ron, Rapi, hindi ka ba kumakain? Anong oras na? Araw-araw ganon. Kaya ako nag-full time ako sa AIM Global, sa network marketing. So sabi ko, dapat may mangyari talaga Kasi iniwan ko yung pagkukonduktor ng jeep Kung dati nagkukonduktor ako ng jeep, nakakapag-abot ako sa nanay ko. Nung nag-full time ako talaga, naranasan ko walang abot. Kasi ako nga walang makain abot pa ba ako sa nanay ko? Okay. Tama. Ano nyo? Nag-training ako ng training, wala akong kinikita. Pero alam niyo ba kung ano yung reason bakit tuloy-tuloy ako nag-training? Kasi dito ko na-realize, dito ko nalaman, dito ako yaman Kahit anong mangyari, dito ako yaman. Grabe ka. Kumbaga, habang nagkikwento si Mentor Rafi, I really don't know kung
iba, since hubbers sila, nag-hub sila. Kumbaga, right now kasi ang pinagkaiba, may naka-aircon na kayo, tama? Oh, may wifi na kayo. Tapos, ang pagkain, may tagaluto pa, kakain na lang. Ang gagawin, hahataw na lang talaga. Noong panahon namin. Ay, sorry. Napapaghalataan tuloy yung mga edad. Alright, kasi guys, nung panahon talaga, nung time na nag-start kami, lahat ng sinasabi ni Mentor Rafi, napagdaanan ko rin po yun. Kaya lang, right now, I want you to understand na kung ano man yung nararamdaman nyo ngayon, napaka-temporary yan at napaka-normal. Tama ba? Yes! Kasi yun yung pinagdaanan nyo. Mas malala pa nga sa pinagdaanan mo ngayon eh. Diba? Imagine mo yung uuwi ka gabing-gabi, wala kang pamasahe, tapos di mo pa alam kung anong nag-aantay sa'yo sa daan. Diba? Walang pamasahe, kumakanta ilang kanta ka. Marami lang. So, nag-videoke ka pa lang. Diba doon nakasa eh, doon na-practice. Imagine nyo yun, tapos kung ano mang meron siya right now, guys, palakpakan nyo, deserve na. So, yung iba dyan, nakaka-relate na ba? Yes! Nakita ko si Mentor Jan ulit, gumaganyan-ganyan. Alam ko nakaka-relate to eh. So, yung wala ka palang makain, ang alam ko lang, lahat ng mga top earners right now, at saka earners na nandito pa na mga kabatch namin, mga kabatch ni Mentor Rafi, nung una na grabe ang papayat. Yes, oo. Ang papayat. Pag nakita niyo yung picture ko, grabe, parang mata lang. Mata na lang yung Kaya lahat ng picture ko, iniris ko talaga eh. Kaya konti lang yung natira sa picture ko. Kasi pag nakita niyo ako dati, kung nakakita na kayo ng tarsier, parang konti na lang gano'n na-apply eh. Parang taong mata na lang eh. taong mata. Mata na may katawang tao. Oo. Alright, so grabe no. Kaya sa lahat ng nandito, titigan yung mabuti yung katabi ko. Titigan yung mabuti. Kasi right now, kung tinatanong mo sa sarili mo na ito lang ba ako, hanggang dito lang ba ako, ito yung ebidensya. Ito yung pruweba na someday, pag tinuloy-tuloy mo to, training ka ng training kung anong meron si Mentor Rafi, yung itsura niya ngayon, yung color ng skin niya, yung damit, yung bango, naka-Versace. Nakasapatos, siguro ba sapatos na yan, mga nasa 20,000, ganyan. Grabe no? Yan yung buhay. Yan yung itsura. Diba? Palakpakan nyo naman! Hindi pa kayo natin. Itsura pa lang ang usapan, close nila, tutuloy-tuloy na daw sila. Ay, grabe. Gusto na ba tayo? Pwede na umuwi, no? Pero guys, totoo po yun. Alright, Mentor Rafi, next po tayo. Sino ba si Mentor Rafi right now? When it comes to results, lifestyle, to family, and sa mga nakita ko meron kang mga like passion mo, pinush mo talaga. So, what is or what are the reason behind it? Siguro ako ngayon right now, sobrang saya ko ngayon. Bakit? Kasi yung mga pangarap ko dati, no? Dati napapanood ko lang sa YouTube, nakikita ko sa TV. Kasi lahat naman tayo, maraming pangarap, tama? Yes! So, right now, yung mga pangarap na yun, kumbaga parang ngayon, sabi ko, sobrang thankful ako, buti hindi ako nag-quit. Buti hindi ako nakinig sa mga negative people, especially sa nanay ko. No, buti hindi ko pinakinggan yung nanay ko kasi yung nanay ko talaga problema ko nung una eh. No, kasi ang nanay ko sobrang negative nga. So sabi ko, buti, Lord, binigyan mo ako ng apply na napakatyaga magpaalala. No? Kung na umati ng training, gawin mo ganito, no? Ituloy-tuloy lang. So, sobrang saya ko kasi lahat ng pangarap ko nakuha ko ngayon. Ultimo yung kapitbahay namin, yung pangarap nila, nakuha ko eh. Akala ko yung kapitbahay na nakuha ko. Pati kapitbahay, pangarap mo din. Yes, and isa sa kasi kami nagtatanong sa akin, Apram, ano ba yung mga goal mo? Kasi ang sports car mo, 2. Ang total ng sasakyan namin, 7. Wow! Ang bahay po namin ngayon, 2 rin. No? Ang property po na nabili ko nitong pandemic, umabot sa 12. No?
sa ano, no? Nakapasyal kasi may cordon body doon. No, ganito kalaki yung seminar mo sa building. Ganito kalaki yung seminar mo sa building namin. And sabi sa akin ng mga leaders ko, ano ba yung pangarap mo, Ab? Lagi ko sinasabi na ang pangarap ko, yung marami pang mga distributor na nagsisimula, yung makakuha rin ng pangarap nila. Alam mo, ito apply na, pagka sa lugar namin, syempre, di ba, dami kong kotse, gaganda ng kotse ko. May Camaro ako, may Mustang ako eh. No? Everyday na dadaanan ko yung mga leader ko, yung mga hovers ko, naglalakad, mainit. Ay, pag namamalay ko sila para sa kakainin nila, pag nakikita ko sila, yung iba naman pag pupunta ng Ortigas, naglalakad, papuntang sakayan ng tricycle, iba yung nararamdaman ko eh. No? Noong una, sabi ko sa asawa ko, isakay natin sila. Noong una, sinasakay ko pa yung mga leaders ko pag nakikita ko. Pero, neto na, lately, hindi ko na sila sinasakay. Bakit? Kasi, naalala ko nung nag-i-start ako eh. Nung nag-i-start ako, gaya nila, naglalakad lang din. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan nilang maranasan yung ganung pangyayari. Para at least lalo sila ma-motivate. Kahit gustong-gusto ko sila isakay, tinitiis ko silang huwag isakay. No? And bakit? Kasi tulad nyo, kung kayo naglalakad ngayon, wala kayong pamasahe minsan, nagko-commute kayo, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi alam nyo ba yung isang Rappi Burger, tulad nyo lang dito muna nagsisimula. Wow. Uulitin ko, lahat ng nararamdaman mo ngayon lang yan. Something great is going to happen. Yes! So before that, okay lang ba lahat ng attendees right now? Tayo po at abante po tayo para yung iba po makapasok po sila sa likod. Kasi marami pa lang po madarating. May ibang truck pa. Ay, grabe. May ibang truck pa po na darating. So, ayan. Grabe kasi naalala ko nung time na alam ko naging friend tayo sa Facebook yata pandemic na eh. Si wifey mo. So, sabi ko, grabe tong mga tao to kasi lagi kayong mukhang bibigni online, mukhang bibigni online may lead. Grabe, meron akong leader, ganito ganyan. Sabi ko, sino to sila? Pero, nakikita ko na yung ano mo, nakikita ko na yung ikaw before dito, nakikita ko na, pero hindi ako aware sa name mo. Talaga? Oo, kasi di ba nag-ililo na ako? Oo. Hindi ako aware sa name mo. Tapos nung pinakita ni Ampay, yan pala siya. Grabe, nakikita ko lang yan dahil sa baba. Correct. Dito sa baba, sa ilalim. So, guys, kumbaga, sa lahat na nandito right now, ito yung future natin. Yes! Ito ang future natin. Lalo na sa mga nag-umpisa talaga sa sobrang walang-wala. Alright, so, sa buhay mo ngayon, sa family, kumbaga, ano yung feeling na nai-spoil mo yung pamilya mo? Yung nanay mong dating negative, yung family mo na for sure, dumaan ka sa point na hindi sila 100% support sa'yo eh. Diba? Ano yung feeling na ibibigay at sila mismo nararanasan nila yun? Sobrang sarap kasi ang nanay ko ngayon, nabigyan ko na ng 2 bahay. Yung nanay ko na sobrang negative, nabigyan ko na siya ng 3 sasakyan ngayon. Yung 3 sasakyan ng nanay ko. And yung account niya ngayon, mentor, kumikita na, ang nanay ko po is nag-150 to 200,000 per month. Nakawa na lang ako. Opo. And sobrang sarap kasi kumbaga, parang yung ginawa ko dati sa kanya, nung nag-start ako, tinitis ko yung nanay ko, hindi ko pinapakinggan. Tapos yung unang kumikita ako kasi, ang nanay ko, unang nagtatampo yan sa akin eh. Sabi niya, Rapi, wala kang ibang ginawa kundi samahan yung mga leaders mo, mag-outing kayo, nag-Hong Kong kayo, kung ano-ano kung saan kami pumupunta, mga leaders, di ba, kumakain kami kung saan-saan. Kasi ako, hindi ko agad dinala sa ganun yung family ko eh. Late ko na sila binigyan ng ganun. So, inuna ko muna mas palakihin yung network ko, no? And nung lumaki na talaga yung network ko, kasi talagang, ultimo yung una kong income, talaga naglalaan ako ng budget para sa grupo, no? Hindi ko tinipid yung grupo ko, kaya lumaki yung grupo ko. Kaya sa inyo na mga nagsisimula, ang technique para lumaki yung grupo nyo,
lalagayan niyo siya ng budget. Para kasi traditional business to na kailangan may pinupuhunan ka sa negosyo mo. Tama, tama. No? So, nung lumaki na yung budget ko para sa, yung income ko, alam nyo, sobrang spoiled ang nanay ko ngayon. Next month, nasa Japan ang nanay ko magtatravel. Ano pangalan ng nanay mo? Erlinda. Si Aling Erlinda. Eto malupit mentor. Nung mahirap kami, ang nanay ko kamukha ni Aling Junisha. Ngayon, pag nakita mo yung nanay ko, kamukha na ni Dilini. Ang ganda ng hair. Ganda na sa salon. Tapos, nag-i-skirt pa yun. Nakakano pa, nakasalamin din. Pag nakatalas sa English, hindi ka mo. So, ibig sabihin, dati, kahoy, ngayon tabla. Yes. Pero guys, saan ko na ganun sabi ko sa inyo kanina, may mga ganyan talaga, grabe yung transformation. So, ibig sabihin, right now, kung memorize mo yung sarili mo, once nagkapera ka, ay nako, 100% kagwapo at gaganda. Diba? Tingnan nyo naman yung katabi ko. Hindi ko yan. Sino kita ko to? Pero, grabe na yung lifestyle, iba't ibang bansa. Yung nakaka-amaze, katulad sa amin na mga may family na, yung isa sa mga nakakapagpa-taas ng respeto talaga namin sa inyo, is yung nagla-lifestyle kayo kasama buong pamilya. Yes. Yun talaga yun. At the same time, kasama yung buong Grupo. Alright? Palakpakan nyo naman. So, I know meron tayong mga question dyan. So, unahin ko muna tong hawak ko. Diba? Ang daming sasakyan doon, daming bahay, grabe ka. Kung magtirahan yung sabay-sabay. Oo nga, no? Kaya masakyan. Hindi, yung doon, ginawa kong hub. Ginawang hub. Tama, no? Para hindi ka na mag-rent. Tapos, Yes. sa dulo, tataas pa yung value. Very bright. Very amazing. Ito, question. Paano, dito tayo sa Hubbers na. So, kanina nakarelate na kayo. Tama ba? Nalaman niyo na kung saan siya galing, anong pinagmulan niya, anong pinagdaanan niya, nakailang kanta siya, nakailang 1, 2, 3 siya, nakita or nalaman niyo na rin yung buhay na meron siya ngayon. Kanina, baliw na baliw kayong lahat, sumisigaw pa talaga, tumatayo yung mga balahibo niyo. Grabe, no? So ngayon, para mas makarelate sa current situation ng mga nandito, sa mga Hubbers na nandito, ready na ba kayo? Yes! This one naman, lalo sa mga uplines or may mga kasama ng Hubbers sa mga hub nila. Ito yung tanong, Mentor Rafi. Paano ang consistent na pagpapadami ng Hubbers? Ano daw ang pinaka-strategy ng isang Rafi Vergara? Paano nagkaroon ng mas maraming Hubbers right now? Pag kami, nagkumukuha kami ng Hubbers, ito, ewan ko kung ginagawa ng iba to. So, halimbawa, sa amin, sa Angono, sa Antipolo, bawat lugar, may tinatawag yan na job hiring. Pumapasok kami sa mga page nun. Sa Rizal, sa Angono, sa Antipolo. Tapos doon kami nagpo-post ng naghahanap kami ng mga network marketer or marketers. Mga ganong strategy. Doon kami kumukuha ng Hubbers. Then yung Hubbers, ino-orient po namin yan. No? Kasi maraming gusto magkaroon ng trabaho, tama? Yes. So yung iba, ang akala nila, totoo ang trabaho. Pagdating ngayon sa office namin, sa hub, so ino-orient agad namin, pinapakita agad namin yung ganda nung ginagawa natin. Kaya yung thinking nila ng trabaho, nako-convert na maging entrepreneur na sila. No? So, simple lang kami kumuha ng Hubbers posting. Tapos ang Hubbers, kailangan lang naman para dumami ng dumami, duplicate. So, ang Hubbers, dapat ang assignment niya is baka kuwarin siya ng Hubbers. Tapos meron kaming goal set doon na ano ba yung trabaho ng Hubbers? Kasi mamaya may question, masasagot yun eh. So, ganun kami kumukuha ng Hubbers, ganun kami magparami ng Hubbers activity. Activity po, napaka-importante. Lahat ba member na? Yes! Okay.
Okay, lahat ba havers? Yes! Baka merong hindi, no? So, importante kasi is kung gusto nyo kumita ng malaki, maduplicate kayo. Dumami kayo. Kasi nasa networking tayo. Hindi ka nag-network kung isang taong ka na, mag-isa ka pa rin. Di ba? Baka may gano'n eh, ha? Grabe, apply mo, hindi na ako rito. O, kamusta ang grupo mo? Ay, isa pa rin ako apply eh. Diba? So, alam nyo ba sa panahon ngayon, madali nang magparami ng havers? Ha? Ang technique lang, dapat ikaw prepared ka sa pagkuha ng mga havers, ng mga possible na gawing leader. Kasi yung iba gustong dumami, gustong maduplicate, gustong dumami havers nila, pero hindi naman willing magtayo ng hub. Yung iba gustong dumami havers, pero hindi naman committed sa grupo. Walang activity, walang plano, walang goal. Tama? Kung gusto nyo lumaki yung grupo nyo, dapat number 1 po may plano kayo. Ilang hours pa kailangan mo? Then, ano ba yung mga dapat mong ipa-goal set sa kanila? Ano ba yung mga activity na ilalatag mo sa kanila? Kasi mag-i-stay po ang mga havers sa inyo kapag nararamdaman nila na ikaw na-apply, kaya mo silang i-handle papunta sa success. Kaya nag-quit yung mga havers kasi hindi nila nararamdaman na payaman tayo sa grupong to. Parang hindi naman kasi yung apply natin parang wala nangyari. Tama? Tatamaan. Yes. Kailangan guys, kung gusto mo lumaki yung grupo mo, dapat kahit wala ka pang result, tandaan nyo, ang importante may plano ka, may goal ka, may vision ka para sa grupo mo sa mga havers na kinukuha mo. Maraming gagaya nun ngayon. Kasi grabe yung palakpak nila eh. Bawat palakpak may puwersa. Alright, so ito naman ang pangalawang tanong. Meron po ba kayong major rules sa hub para mapanatili ang disiplina at kaayusan ng network or ng mismong hub? Yes. Number 1 rule namin, bawal mag-jowaan. Yes. Sa hub. Number 1 yun. Grabe! Hoy! Hoy! Teka lang. Bakit grabe yung tama mo? May natamaan ba? Grabe na yung kansa eh. May rule eh. Bakit daw? Kasi number 1, no? Malakas po mga di-focus eh. Kung pumunta ka sa hub, eto pakinggan nyo po, kung pumunta ka sa hub ng single ka, no? Dapat, hindi ka sa hub kukuha ng partner mo. Kasi kaya ka nasa hub para magpayaman, hindi para magjowa. Guys, hindi ho namin kayo pinipigilan habang buhay. Ako sa grupo ko, pag nakuha mo yung goal mo, naging achiever ka, pwede ka na magjowa. Sabi ng isa, palabas na yung punchi ko. Pero tama yan. Tama yan. Kasi ganun naman dapat eh. Di ba hanggang hindi mo pa nakukuha yung pangarap mo, gawin mo nung sa buhay. Sino dito mga single? Taas ang kamay. Yung sarili mo, bakit ka pa magdadama? Hindi naman. Sinabi mo muna yung tinatawag, sinasabi, na mentoring, mag-coach ka muna. Magpalaki muna ng grupo para kahit anong mangyari, may, di ba, pag nag-date kayo, di coach ka. Tama. Ang Rafi, ano ba yung difference ng nag-date kayo ni Odette before? Sa Odette. Kasi kami ni Mentor Des. Odessa. Oo. Una kami nag-date nung asawa ko, nung girlfriend ko pa lang siya. Nung wala pang kotse. Nung wala pang kotse, sa Lugawan, sa Antipolo. Nakita ko nga kumain sila Mentor John Buddy. Doon dito kami kumain ng lugaw dati nung asawa ko. Nung girlfriend ko pa lang siya. Doon kami nag-date. Benta yung lugaw na yun. Oo. Mura na, marumit eh. Ay, kilala ko ganyan. Masarap ang tubig doon. Masarap ang tubig doon sa Lugawan doon. Criminal water ang tawag ko. Diyan kayo nag-date. Yes, diyan kami nag-date.
And pagka sa susunod na date namin, pagyayahin ko siya lumabas, excited yung girlfriend ko, yung ex ko, yung asawa ko na ngayon. Sobrang excited niya. Lagi tatanungin sa akin, saan mo ako dadalhin? Alam mo, rekta na yun, sa lugawan ulit. Consistent, puro lugawan lang kami dati. No? And ngayon, alam nyo, hindi naman sa pagyayabang. Grabe, paglalabas kami ng asawa ko, totoo yung sinasabi ng mga apply, ng mga mentor, ng mga top earner. Darating ang panahon, mamimili kayo anong sasakyan yung gagamitin nyo. Kaya balik tayo doon sa wag munang magjojowa, ha? Yes. Nag-uumpisa ka pa lang, mag-kotse ka muna. Kotse na pa lang? Ngayon sabi kotse na pa lang requirements. At saka, eto makinig po kayo. Hindi lang naman dahil sa binabawalan namin kayo magjowa. Kasi, imagine nyo kung single ka, no, malaya ka na makakahataw ka talaga. Kahit sino pwede mong samahan. Kahit sino pwede mong kausapin, tawagan. Pero instead, pag may jowa ka na, meron talagang pipigil sa'yo eh. Hindi mo pwedeng walang selosan. Wait lang, experience ba yan? Oo, ng mga leader ko. Hindi totoo yan. Nilalag lang tayo ng technical. Promise guys, ang dami ko ng mga leader na, alam niyo, kahit nga naging ka-achiever na, nung nag-jowa na, na-democus na. Jowa na. Oo, eto malupit. Eh syempre, pag mag-jowa kayo, alam na magtitigan kayo yan. Tama eh. Alam mo, eto may mga leader. Wala akong payo, di ba? Wala. Hindi niya alam yun. Ano ba yun? Guys, eto, may leader po ako. Sobrang ganda. Sobrang potential. Alam niyo, nag-jowa na buntis. Totoo. Tapos yung lalaki, nung nanliligaw, nung jowa lang, ang bait, ang sweet, nung mag-asawa na sila, sinisipa, binubugbog. Yun yung isa sa mga dapat talagang iwasan. Correct. Tapos yung network na nabuild niya, nawala rin kasi napabayaan niya. Napabayaan. Oo, guys, alam nyo na ha. Kasi kung yan yung topic na pag-uusapan natin hanggang mamaya, hanggang bukas, di pa tayo tapos. Lagi may kasunod yan. Pero, yung ibig sabihin lang naman, oh, grabe, may nagwawala lang sa tayo. Hindi naman! Sa tayo sa pangay. Kasi, ganito po yan. Very challenging ang maging nanay. Maging batang ina, batang ama. Promise, makakamot ang hindi dapat kamutin. Mga nag-negosyo tayo, nirecruit kayo, at saka lahat ng uplines, nasa verge din yun ng something na hindi pagkakaintindihan ng mga magulang. Bakit? Pinapunta ko yung anak ko sa'yo kasi pangarap pag pinag-uusapan, tapos pagdating dyan, na-juntis lang. O diba? Grabe talaga. Ilistay mo nga kung anong problema nun. Dali kayo kay Daddy Rico. Grabe no? Kasi hindi po siya naiiwasan. Ang pinaka-goal natin dito, di ba Mentor Rafi, is makapag-create ng mga mayayaman na mga batang-bata pa. Alright? Kasi sa lahat ng nandito, always remember, yung gusto ni upline para yun sa ikakabuti mo. Alright, so next question po tayo. Eto, mas marami pong makaka-relate dito. Alright. Mabilis naman ito. Ano sa tingin mo ang pinaka-strength mo? Kaya narating mo daw lahat ng meron ka ngayon. Siguro sobrang positive ako. Sa lahat ng bagay. Sa lahat. Yung typical na makakaapak ka na ng bubog, tapos naapak ka, ay, may reason si Lord. Totoo. Ganyan ka pa si Okay. Noong una, hindi naman ako ganun mag-isip eh. Alam niyo ba, kaka-attend ko ng training, no? So, na-realize ko na wala ka talagang choice. Kung gusto mo yumaman, kinakailangan maging positive ka all the time. Yes. Kahit anong mangyari, dapat yung
positive. Tama ba? Alam niyo, isa sa naging way ko para maging positive, no? So, sobrang ang cool ko lang na apply ako pagka yung mga leader ko, pagka nakakasama ako, sobrang cool ko lang. No? And subok ko na yun kasi dahil sa dami ng pinagdaanan ko, yun yung naibibigay ko sa kanila. Yun yung naipapasa ko sa kanila. And at saka isa sa strength ko pa is yung energy ko sobrang taas. Lagi. Lagi. Ang technique lang naman para maging positive ka and mataas yung energy mo, dapat lagi kang may goal. Dapat lagi kang may target. Karamihan sa mga nanghihina, sa mga lalamya-lamya umataw, sigurado walang goal yun, walang target yun. Tama? Ako kasi, marami na akong result. Parang ganito, ang dami ko ng sasakyan. Nung dumami sasakyan ko, ang next goal ko, dumami property ko. Kaya hanggang yun, lumahataw ako. Actually, may bago ko 5 kasama dyan. Mga bago ko direct. Wow! Imagine. Bakit? Kasi may goal ulit ako eh. Para makuha ko yung next goal ko, kailangan ko umataw ulit, mag-build ulit ako ng bagong line. Imagine kung ako nga na ganito nakalaki yung result ko, nagde-direct pa rin, nagkakadi pa rin ng leader, nagde-develop pa rin ng new line. Dapat sa mga tulad yun na nagsisimula or wala pang grupo or yung iba nagpapalaki pa lang ng grupo, dapat mas masipag kayo. Mas lagi kayo may direct. Tama? And para magtuloy-tuloy yung sipag nyo, kailangan mataas yung energy nyo. Yes. Number 2, dapat lagi kang positive. Yes. Lagi kang positive na pagka nagre-recruit ka, ito pay-in agad to. Yes. Yes. Tama ba? Yes. Dapat ganun ang thinking mo eh. Kapag may kinakausap kang haber, eto gagawin kong agila to. Dapat ganun. Tama? Eto dadami to. Dapat laging ganun. Yes. Hindi yung tipong kukuha na naman ako ng haber, tapos uuwi na naman. Tapos marius. Hindi ka nagsisimula, negative ka na. Tama? Tapos, nagpaplano ka mag-hub. Eh, pag nag-hub pala ako, may kuryente, may tubig, may upa. Tama ba? Ang iniisip mo lagi yung sa tingin mo parang puproblemahin mo. Ang technique, ang isipin mo, di mo lalaki yung grupo ko. Yes! Galintahin mo, tama ba? Halimbawa, umuwi yung haber mo, dapat positive ka pa rin. Kaya umuwi yun kasi may papalit, mas malupit eh. Kailangan ko lang hanapin. Tama? Kailangan ko lang hanapin. Kasi kahit po sa amin, may mga umuwing haber din. Kasi hindi mo naman mag-fitness lahat mag-stay talaga eh. Tama ba? May uuwi. Pero nasa sa'yo yan, kung paano mo kukontrolin yung sarili mo para magtuloy-tuloy ka. Para magtuloy-tuloy ka, dapat positive ka. Para magtuloy-tuloy ka, dapat mataas yung energy mo, lagi ka may goal. Depende, ano mang goal yung gusto nyo. Halimbawa, sa nagsisimula, magkano yung gusto mong kitain. Yan yung unang goal mo. Tama, huwag mo muna agad i-goal ng kotse. Hindi mo nagsisimula. No, huwag mo na agad kotse. I-goal mo muna matuto. Matuto mag-recruit. Umatin ng training. Tama? Then next, i-goal mo, makapag-direct ka. Step by step. No? Hanggang sa maituloy-tuloy mo lang yan. Imagine, mag-goal kayo, una, halimbawa, 5,000 isang buwan. Next month, ang i-goal mo, 10,000 isang buwan. Hanggang sa buwan-buwan, yung trabaho mo, lagpasan mo lang lagi. Pag nalalagpasan mo, hindi mo mamamalayan, yung dream mo na kotse, lalabas at lalabas siya. Dagdag na lang. Unahin muna yung character. Yes. Unahin muna yung attitude towards business. Kasi kung uunahin naman talaga natin yung resulta, di ba? Pag hindi naman kasi lahat araw-araw Pasko eh. May pagdadaanan ka talaga eh. So pag pinanghinaan ka sa gitna, tapos pamilya mo yung pumagitna, ninegative ka, pinipressure ka, hinihingan ka ng pera kasi post ka ng post sa social media. Hindi naman sa'yo, nag-picture ka lang. Dahil ba, kasi wala kang maibigay, tapos pinanghinaan ka, probably magbibigay sa'yo ng something na na tawag niya, na pwede kang panghinaan. Kung ang focus mo lang talaga is yung
pera, material, resulta. Correct. Tama yung sinabi ni Mentor Rafi na unahin yung character, yung attitude towards everything. Kasi, share ko lang ng konti. Before, 1 year and 8 months ako nag-MC. Before, wala pa namang social media that time eh. Pero, alam nyo, yung pinakang tinatanong ako, kasi ganito ako magsalita eh, excited ako magsalita. Every time tinatanong ako ng prospect ko, may resulta ka na ba dyan? Kumita ka na ba dyan? Lagi kong sagot, nagbago yung ugali ko dahil sa business ng kapatid. Ganyan. At mabago na yung pananaw natin sa buhay, malaking achievement na po yun. Malaking transformation na po yun. Kasi, di ba, ikaw, ano ba yung unang panahon sa lugar nyo? Di ba, iba yung mga pag-uugali doon? Iba yung mga pag-uugali doon eh. Parang ngayon, di ba, hindi ka na yung taong galing sa ganyang lugar. You are someone na binibuild mo kasi may binubuod kang hitsura or figure, katulad ni Mentor Rafi. Di ba? So, pag yung tao na yan, marating ko one day, kung ano yung mga paniniwala niya, dapat yun din yung may paniniwala ko ngayon. Alright, so next po tayo. Ito, we all know that you have, si Mentor Des, nasa top din. Isa din sa mga icon ng company. What is the advantage? Kasi kanina, sabi mo, hindi pwedeng mag-girlfriend, boyfriend, pagbago pa lang. Ano yung advantage na ngayon, isa kayo sa mga, for me isa kayo sa mga power couple sa industry natin, lalo sa company natin or sa industry natin. So ano yung sikreto? Bakit kayo right now one of the power and respected couples sa industry? Siguro nung una, nag-intindihan talaga kami nung una kasi yung asawa ko hindi naman agad positive yan nung AIM Global ko eh. So negative din yun eh. So ano pa nga yan? Nag-alis sa balutan pa yan. Kasi wala akong ibigay ng pera tapos alis ako ng alis, training ng training. So bumalik lang din kasi syempre mahal na mahal ako. Inausap ko yung asawa ko, no? Kasi may baby na kami that time, may baby na kami. Eto problema, pag kada uwi ko, walang pagkain, no? Wala rin naman ako iniiwan ng pera sa kanila. Tapos umaanga na siya sa akin, sabi niya, alis ka nang alis sa AIM Global mo, wala naman nangyari. Sabi ko sa kanya, kung ako tatanungin mo, mas gusto ko rin sa bahay. Sabi ko gano'n. Kasi, ang hirap kaya nung ginagawa ko, aalis ako nang hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kung pag-uwi ko, may pera ba ako. Sabi ko gano'n. Ginagawa ko lang naman to para sa atin eh. Sabi ko para sa anak natin. Sabi ko, support mo lang ako. Sabi ko gano'n, mababago din yung buhay natin. Alam nyo, very thankful ako kasi asawa ko medyo may pagtutok din. Naniwala. Na-motivate. Totoo. Alam nyo, sinabi ko yun, sinuport ako ng asawa ko. Ang negative na lang sa bahay namin yung nanay ko. So, sinuport ako ng asawa ko, so parang gumaan yung pakiramdam ko. Hanggang sa, yun nga, lumaki yung grupo namin, kumita kami ng malaki. Tapos, pinagtulungan din namin yung grupo niya para makahabol siya sa pagiging top din. No, and doon ko napatunayan na once na may goal ka talaga at ginusto mo, walang imposible. Imagine, kami mag-asawa, napunta rin kami sa top 20, kumikita kami ng malaki, parehas, nag-millions kami parehas. And doon ko napatunayan na kaya pala, no? Kaya pala na hindi pala siya tsamba. So ang sikreto lang pala para makuha mo lahat ng goal mo, i-consistent mo lang talaga. I-consistent mo lang yung hataw. Ang technique, pag nakuha mo na yung first goal mo, mag-goal ka ulit. Pag nakuha mo yung second goal mo, mag-goal ka ulit. Wala akong tigil na pag-goal set. Kasi wala namang tigil ng pangarap eh, tama? Yes. Habang tumataas yung antas ng buhay mo, meron ka ulit gusto yung marating. Parang tulad po sa akin, nagsimula ako sa simpleng cherry QQ na kotse, second hand. Diba? Ngayon, nakakamaro kami, nakamustang kami, may raptor kami, may diba? So, ilang beses na natin napatunayan yan, hindi lang ako, maraming mga top earner ang nakaabot ng mga pangarap nila. So guys, hindi po tsamba namin nagawa yan. Meron po yung process. Kasama po yung process niyan, yung tibay ng loob mo talaga.
kung gusto mo maging top earner someday, kung gusto mo maging talagang gumanda yung result mo, dapat ready ka ngayon pa lang. Yes. Yes. No? Paano ready ka ngayon pa lang? Dapat ngayon pa lang, ang mindset mo, yayaman na talaga ako nito, maging top earner talaga. So, ibig sabihin hindi lang, kumbaga yung goals mo, yung dreams mo, hindi lang sa'yo, kundi share talaga kayo ng goals Yes. mo. Actually, ang nanay ko, pinapahabol ko na kumita rin ng malaki. Kasi, ang laki ng grupo rin ng nanay ko, di ba, ako rin nag-develop, no? So, ang target ko kasi tatlo kami kumita ng malaki dito sa AIM Global. Kaya, ang tinatrabaho ko ngayon, yung account ng nanay ko. So, pinapalaki ko rin siya. No, ang ginagawa ko lang naman, kuha lang naman ako ng hoppers. Kuha ko hoppers, lagay ko doon sa ilalim ng nanay ko. Tuturuan ko lang, pakiling ko ng ganitong training. Di ba, napakaswerte nyo nga kasi meron pa kayong ganito na Q&A, na imagine ha, iba-ibang mga upline na mga successful, ang makakausap nyo, ang mapapagtanungan nyo paano nagawa yung mga kanilang pagiging success, tama? So sobrang advantage nyo lahat na meron kayong ganitong mga event Yes. activity. Kaya palakpakan kayo guys. So kayo naman, sino po saan dito ang may mga question naman kay Mentor Rafi? Kasi ang binasa ko kanina, ito yung mga question na sinunod po sa akin. So gusto kong makita naman galing sa inyo po. Galing sa inyo. May mga tanong. Sige po, taas yung kamay. Yung mga napapagdaanan nyo right now sa hub, di ba? Yung mga situations nyo. Ayun, may nagtas na kamay dalawa. Ay, nag-higab lang pala. Hindi ko naman iwain ito. And, may mic. Ayan, may mic po sa likod. Okay. Para makarating po dyan sa likod. Nandyan po kay Coach Pat. Ayan. So, sino po yung may mga tanong na gustong itanong ko ngayon? Kasi hindi pwedeng uuwi ka na hindi nag-clear yan sa mind mo. Always remember this, guys. Ha? Always remember this, guys. Sa atin po lahat. Ito, tatandaan nyo ha. For you na mag-learn, dapat lagi kayong nakikinig, uma-attend, nagtatanong sa iba't ibang speakers. Iba't ibang earners. Iba't ibang top earners. At ang katabi ko is Icon. Alright? Icon. Hindi lang normal. Okay, Super duper ultra. Super ultra ka daw. Alright, so question. Ayan. Ito daw, may tanong. Sige. Okay, so nakita niyo po yung pinakamatangkad na coach. So, sige po. Ako naman po, yung tanong ko, di ba, sabi niyo yung mga pinagdaanan niyo. Meron po ba kayong point na yung, di ba, sa dami ng pinagdaanan niyo, yung parang mag-quit na kayo, tapos yung naisip niyo na ito na yung way na pagyaman niyo. Ano po yung ginawa niyo para magtuloy-tuloy po kayo? Thank you po. Thank you sa question. Actually, maraming beses na ako dapat mag-quit. No, kasi sa mga hindi pa nakakaalam, nag-join po ako 2008. Naging Millionaire Circle po ako 2013. 5 years po. 5 years bago ako naging Car-Achiever din, naging MC. Mawari na ba yan? Oo, mawari na. Nagsabay tayo. Siguro, yung green na ano, Yes. yung green na parang dahon, yung plaque. So, 5 years. Sa 5 years ko, no, nung unang tagot ko, sobrang hirap. Pangalawa, sobrang hirap. Kasi, imagine yung pinang-member namin, binenta ko yung TV ng nanay ko. At saka namutang ako, di ba? Oo. Di ba? So, kasi totoo yun eh. Nung mag-join ako, nung binenta ko yung TV ng nanay ko, sabi ko sa nanay ko, na-promise 3 months na papalitan ko yung TV mo. Imagine 3 years na wala yung TV niya. Yan totoo. Ang pinakamahirap talaga sa akin ang pinagdaanan ko, hindi naman yung naninegative ako sa ibang tao eh. No? Sobrang hirap yung nanay ko na yung nagne-negative sa akin. Kasi gusto niya magtrabaho na lang ako. Gusto niya magkonduktor na ako. No? Dumating yung time, may baby na kami ng asawa ko. Wala pa akong kinikita sa AIM Global. Imagine 3 years na, 4 years na.
Diba? So, walang lagi sinasabi nanay ko, tinuwi ako, mag-apply ka na ng trabaho. Dumating pa nga, one time, binigyan ako ng biodata ng nanay ko eh. Totoo. Tapos sabi ko sa nanay ko, ano itong biodata? Sabi niya, mag-apply ka na ng trabaho, ano nangyari sa global mo eh. Alam mo, sinagot ko yung nanay ko, sabi ko, pa-apply mo akong trabaho, wala akong pamasahe. Pinangutang ako ng 200 pamasahe. Ang ginawa ko, pumunta ako dito, LDO. Totoo. Sabi na nanay ko, ano nangyari sa apply mo? Sabi ko, nay, tatawagan na lang daw po ako eh. Oh, totoo. Ang hirap ma-reject ng family mo. Lalo na kung kasama mo sa bahay. Tama. Eto ka, dumating na yung 2011, nag-online na ako niyan. Nagsimula ako mag-online 2011. So, ang ginawa ko ganito. Nangutang uli ako sa 5-6. Wala akong kadala-dala sa utang eh. Diba? Lubog na kami sa utang. Utang pa rin kasi nalaman ko sa upline ko, ang lakas nila kumita sa online. Eh, that time, nung kami, sabi ko, totoo ba yung online? Mukhang hindi naman magme-member ang tao ng malayo, yung long distance, kung kakusapin mo. Nung napatunayan ng upline ko, na malakas talaga online, nag-online na ako, kasi kopya-kopya daw eh, di ba? Copy business. Kopya ako, sabi ko sa upline ko, paano ako magkakaroon ng computer? Sabi niya, bumili ka ng laptop mo. Sabi niya gano'n, tapos parali mo yung online. Nangutang mo ako ng 5-6, bumili ako ng laptop na maliit. Tapos, bumili ako rin, sa Galleria ako binili yung apply eh. Yung Smart Bro na SUV, yung SUV tuloy. USB, yung SUV. Yung sinasaksak lang sa laptop, tama ba? Yes! Yung Smart Bro, dito ang tawa ako, sabi ko gano'n, sa asawa ko, sabi ko, mahal, ito na, magbabago na yung buhay natin, mag-online na ako. Sabi ng asawa ko, ayusin mo, utang yan. Ang lakas ng signal sa Galleria, tinesting eh. Lakas eh, excited ako. Pag uwi sa Angono, mukhang ko wala pala signal doon. Sabi ng nanay ko, nalaman ng nanay ko na utang uli ako. Sabi niya, happy, wala kang kadala-dala. Bago na tayo sa utang, utang ka pa pa laptop mo. Ano gagawin mo dyan? Ang ginawa ko, naki-wifi ako dun sa apply ko. Kasi magkakalapit lang kami doon. Naki-wifi ako sa kanya. Eto ko, umahataw na ako ng online. Pag may prospect na ako, ang nanay ko sisingit sa likod. Sasabihin, ano ba yan, Rapi? Paano yan ang usap niya? Wala ka tayo ulan. Ano ba yung pag may inayin ang usap ko, ganun yung maririnig. Totoo, alam ko, talagang namumula ako sa galit. Kung pwede lang palayasin yung nanay ko sa bahay natin, pinalayas ko. Palit ng nanay mo. Yun nga lang, hindi ko papalayas nanay ko kasi siya may-ari ng bahay. Baka ako papalayasin nun. Tama? Sobrang ang hirap kasi, alam mo, kung hirap at hirap lang din, ang dami talaga, parang hindi na matapos-tapos yung hirap. Yun yung naranasan ko eh. Buti na lang talaga is, ang solusyon doon, training. Training pa rin. Ako kasi pag nasa bahay ako, parang pakiramdam ko, negative nanay ko, negative mga kapatid ko. Kaya ang gagawin ko, mas gusto ko pa lang dito sa office. Mas gusto ko pang kausap yung mga upline, yung mga mentor. Mas gusto ko pang kasama yung mga crossline na ang pinag-uusapan lagi, pagyaman. Yes. Sila ito, maglalabas na naman ito. Alam niyo, pag ganun yung environment mo, mapupush ka talaga na magtuloy-tuloy eh. Yes. So kaya ako, alam ko kasi sarili ko kung kailan ako magde-drain talaga ng totally lobat eh. Di ba? Kaya kailangan pag dumadating yung time na nalulobat na kayo, huwag nyo lang hintayin ma-drain kayo. Mag-charge agad kayo. Ang charger natin, etong office. Etong training. Tama? So, paulit-ulit lang ng gano'n. Alam niyo yung dating Rapi Vergara na mahina pasensya, na hindi marunong mag-network, unti-unti, na-realize ko, hindi pala talaga ganun yung kabilis yung success. Kinakailangan mo dumaan sa proseso. Imagine, 5 years process. 5 years, hindi ko nga talaga alam kung yaman ako o hindi. Pero tinuloy-tuloy ko lang, nakinig ako sa mentor. So, nasagot po ba? Are you satisfied with that answer? Yan. So, grabe no. Yung magko-close deal ka na tapos lalabas sisi ka. Oo, yung nanay ko. Baka di... Teka mo pa, kamukha pa naman ni Aling Junisha dati. Gusto ko pang... Gagaling yung nanay ko. Hindi
Correct. Nakakaubos ng pasensya Tama, yun. tama. Kasi ngayon nakikita mo pag nagtatime yung tao, tama? Noong unang panahon. Hindi mo alam kung magre-reply, kung nagbasa ba, walang ganyan eh. Correct, lalo na pag beat up, no? Tama, tapos gusto mo itapon yung monitor eh. Bakit yun ba ganyan din? Kaya, ayun, palakpakan po ulit natin. So, maraming nakaka-relate. More question pa po. More question. Pero, ako, sa akin, kumbaga, doon ko nakita kasi parang halos same. Magkasunod lang ba or same tayo ng taon na binigyan ng award as MC? Pero grabe, nabisaya na naman ako. Grabe yung niya, yung hard work talaga, yung giggle. Kasi, di ba, yung resulta nila, amazing. Di ba? Yun yung parang, pag nakita mo kanina, lahat ng balahibo, alam ko, pati dito, ilang daw balahibo ang tumayo eh. Sobrang excited. Alright, question po. Ayan, hello ulit po. Tanong ko lang po, anong sipag na ginawa mo sa network every day? Sobrang sipag. Sobrang ultra mega. Oo. Super. Dapat hindi lang sipag, dapat sobrang super ultra mega sipag. Ano to? Ano yun yung nakapikit yung isang mata, kasi ito nakadilat, kasi nagtatrabaho, ito tulog, tapos mamaya. Dumating sa point na, eto, natutunan ko to kay Mentor Joseph Lim. Dati pa. No? May tatlong klase ng humahataw. No? Sa network, yung una daw, part-time. Yung part-time, nagbibigay yan ng oras ng 4 to 5 hours sa network. Yung full-time, nagbibigay yan ng 8 hours to 10 hours. Yung nagiging icon o nagiging top earner, ang tulog niyan, 4 hours lang. 4 hours lang. Alam mo guys, ako naranasan ko, sa online eto bigyan ko kayo ng idea. Nakuha ko yung first million ko, nakuha ko yung first car ko, nang wala po akong habber. Minaster ko lang yung online, ako lang mag-isa nag-online sa bahay. Dumating yung time, ang dami ko ng direct, ang dami ko ng recruit. Pag tinignan niyo po yung DTC ko, ang kinita ko po sa direct referral, nung 500 pesos pa lang, almost 150,000. Wow! Sa 500 direct referral yun ganun karami yung dinirect ko nung nag-online ako. Dumating yung time na, kasi dati kami pa nag-aaskaso, may ATM pa dati, may AID pa dati. Yung mga napapajoin ko na OFW, ako rin nagpa-process noon. Ako nagtatanong pag ako gumawa ng remittance, ako bumibili ng package, ako nagpapadala sa LBC, lahat ako. So, dumating yung time na talagang ang tulog ko, almost 2 hours na lang. Doon ko naramdaman na grabe yung income ko, palaki na ng palaki. So, doon ko naramdaman yung talagang hataw Kasi alis wala na akong tulog, tapos kinukulang na ako sa oras. Meron pa akong mga hindi nagagawa. So, doon ko na rin tinuruan yung asawa ko kung paano mag-online, kung paano mag-transact. Kaya hinati namin yung schedule. Tapos, doon ko na rin naramdaman na eto na pala yung time para ituro ko yung natutunan kong online sa mga leader para ma-duplicate naman. Nakuha nyo? Yes! So, ganun ako masipag dati. Yung tipong, hindi ako nagse-celebrate pagka may pay-in ako. Hindi kami nag-outing, hindi kami nagsuswimming. Ang ginagawa ko, pag nakakapagpa-pay-in ako, hataw uli ng bagong direct. Hataw uli, hanap uli. Tapos yun yung tinuro ko sa mga leader ko na once na may pay-in kayo ngayon, dapat hanapan mo agad ng kasunod. Yes. Dapat yung momentum hindi mapuputol. Yes. Nakuha nyo? Yes. So, tip ko sa inyo, hindi sapat na nakaharap kayo sa computer, nakaharap ka sa cellphone, o umahataw ka na, hindi ko ganun umahataw. Ang umahataw everyday, yung maraming kausap everyday. Yung maraming nalalatagan Nasa everyday. messenger. Yes. Nasa messenger Yes. yung labanan, hindi sa post. Correct. Kasi may ibang akala mo kung araw-araw nagpo-post, hataw na. Tama. Hindi naman porket na maupya ka ng posting. Umataw ka na, pinost mo rin. Hindi naman ganun yan Alam nyo guys, kahit nga konti lang yung posting mo, pero marami yung kausap mo sa messenger, mas marami po pwedeng mag-pay in doon. Yes. Tandaan nyo,
Ako ganon. Pag tinignan nyo yung messenger ko, talagang sobrang active. Dumating pa yung time na sa group chat, eto kasi dati nung sabi, nung panahon namin nung una, ang tawag namin doon, thread eh. Kahit panoorin yung video ng apply ko sa group chat thread. So, ang dami mo, ang Hong Kong group ko, may group chat dyan. Ang Taiwan, meron. Ang Singapore, meron. Ang Saudi, ang Dubai, dati, imagine, puro Asia pa network ko noon. Asia lang, wala pa akong US, Canada dati. So, yun lang yung market ko dati. Gabi-gabi may presentation ako doon. Ang umaga, tanghali, gabi, may presentation ako doon. Ako yung nagbabagsak ng presentation lagi. Imagine, ang isang thread, sa isang araw, ang invite doon, minsan 20. Minsan, umaabot ng 40. Ako lang nagbabagsak. Dumating ng time na pagbibilangin ko yung napepresentahan ko sa isang GC 20, sa isang GC 30, sa isang GC 50. Umaabot sa 100 na higit. Yung na-LCAP ko, yung na-OPP ko. Wow. Doon ko naramdaman na talagang payaman na ako kasi sobrang dami ko na nilalatagan eh. Tama ba? Hanggang sa, yun, nagturo ako, mga onliner, tinuruan ko sila mag-online, tinuruan ko sila mag-prospect, mag-invite, mag-closing, mag-present. Nung tinuruan ko na sila, doon lumabas yung mga Canada naman namin, US, Europe, Palakpakan nyo yun. Lagi. Kasi yung mga sumunod na tinuruan ko, alam nyo ba, mas magaling pa sa akin mag-online. Ang dami ko leader na gano'n eh, na nung tinuruan ko, mas magaling pa sila. Kaya kayo, pag tinuruan kayo mag-online, gawin nyo, masterin nyo, alam nyo, mas gagaling pa kayo kaysa sa amin. Yung nakreate namin grupo, baka mas malaking grupo yung makreate mo. Kinakailangan lang, maging creative ka. Huwag ka masatisfy sa kung ano lang yung ituturo ng upline. Kailangan galingan mo, masterin mo, mag-isip ka ng mga strategy, paano pa mapapalaki yung grupo mo, paano magtutuloy-tuloy yung haber mo. Tama, kasi hindi rin masama magtanong lagi. Lagi kayo magtanong sa may malalaking grupo. Galing. No? Huwag kayo magtatanong sa walang grupo. Totoo. Kung gusto mo matuto, kung gusto mo lumakas, lagi ka magtatanong sa malakas. Kasi ako nung mahina ako, lagi ako nagtatanong sa malakas. Nung gusto ko lumaki yung grupo ko, lagi ako nagtatanong sa may malaking grupo. Tapos yung idea na nakukuha ko, dinadagdagan ko na lang. Tama, pinagsasama-sama ko siya, tapos dinadagdagan ko na lang. Galing. Galing siya. So, yun talaga yung literal na ultra, mega, ano ba? Diba, sipag. So, ma-recall ko lang noon, wala pang video call, di ba? Wala pa. Chat lang Chat talaga. lang. Oh. Yung unang hataw nga namin presentation, maniwala kayo, copy-paste lang yun. Yes. Copy-paste lang yun, no? Ewan ko sino mga nakaabot nun. Meron kami presentation ng LCAP, copy-paste. Tapos, kada send mo, may nalilib. Oo. Pero tapos, meron kami NDO. Ito po, gumawa kami ng NDO, copy-paste lang din. Yung NDO ni Sir Arnel Limpin, pinakinggan namin yan, saka namin tinaype yung binuo namin. Grabe na kasi ngayon, ang bilis na lang. Oo. Video, magsisend ka na. Alam niyo, isang advantage na nakita ko nung copy-paste kami ng gano'n. Kaya minsan mga leader ko, pinapabalik ko sa gano'n eh. Lalo na yung hindi gwapo, hindi maganda. Wala kayong makita. Oo, kasi di ba kayo, alam ba ng video call eh. Di ba? Eh nung ako video call, na-try ko, parang ayaw ko kausapin ng mga leader eh. May filter naman siya. Ay, may filter, ayaw eh. Lumaki mo yung grupo ko ng Asia, na ang technique ko, hindi video call na presentation. Copy-paste lang, binabasa lang po nila yun. Pati NDO ko, binabasa lang nila. Kaya pag ikaw, halimbawa, hindi ka marunong mag-training, hindi ka marunong mag-NDO, hindi ka marunong mag-present, pagka natuto ka ng gano'n, kahit hindi ka marunong, copy-paste mo lang naman sisend mo eh. Tapos babasahin. Tama? Tama. Ang dami mong naging prospect na hindi makapag-decide sa LCAP. Pero, everyday kasi NDO namin, everyday, imagine, everyday po ang NDO ko. Wow. Ganun ako kasi pag yung prospect namin na hindi makapag-decide, pag pinasok mo sa NDO, pay in yun 100%.
dito. Parang dito, di ba? Dito pag nag-invite ka ng LCAP, minsan hindi agad nag-join. Yes. Tama? Pero pag pinatin mo ng NDO, minsan doon nag-design na yung ganda pala ng company. Normal pala yung rejection. Tama? Dapat pala ako mag-join dyan sa negosyo nyo. Tama. Kaya sa akin, mga hackers ko, marunong mag-present, marunong mag-NDO. So yun na yung mga kailangan gayahin na Correct. nandito. And pag marunong kasi kayo mag-NDO, yung OFW, tumitibay po yun. Tandaan nyo yung NDO, pampatibay, ang training pampatibay. Tama. Gusto nyo magtuloy-tuloy yung mga leaders nyo? Kailangan lagi nagte-training. Hindi mo pwede yung tayo lang nagte-training dito. Eh, dito lang titibay. Tama? Eh kung lahat, kahit OFW o kahit yung mga leaders nyo sa ibang lugar, kung ano yung naatinan mong training, naatinan din nila. Kung ano yung napapanood din nila. Kung ano yung napapakinggan mo, napapakinggan nila. Same kayo na magiging mindset, same kayo na magiging level, na magiging tibay. Tama? Makakapag-create ka ng mga leaders na kasing tibay mo. Yes. No? Na kasing sipag mo. Yes. Ganun siya. So everyday, and NDO lang talaga, and aside sa presentation. Araw-araw, presentation, dapat huwag matatapos yung isang araw na wala kang NDO. Tingnan nyo to ha, dito magkakaalaman tayo. Actually, bakit araw-araw naman may NDO? Siyempre, araw-araw may invite ka, may prospect ka, may pinipresentahan ka. Tama ba? Yes! Kaya may NDO ka, maliban na lang kung wala kang pinipresentahan araw-araw. Wala kang talaga NDO. Exactly. So, may iba kasi na ang thinking nila, i-relate lang nila ang NDO. Papasalihin muna bago yung NDO. Tapos, kung kailan ma-reject yung prospect, saka na lang yung NDO. Mali. Para sa akin, ang NDO, isa rin siya sa closing eh. Marami akong mga leaders nag-decide dahil sa NDO. Nakaatin ng presentation, hindi agad nag-decide. Pero nung niyaya namin, hinatak namin, or binagsakan ko ng NDO, doon sila nag-decide, especially po, OFW. No? Kasi di ba ang NDO, may mga kwentong part yan. Yes. Nakaka-inspire na kwento. Isa sa favorite kong ginagamit na kwento, tungkol sa magtatay. No? O kung hindi nyo alam to, at least malaman nyo na ngayon pa lang. Ang closing ko po, meron magtatay. No? Yung tatay na to, sobrang busy sa trabaho. Yung anak niya, no, is lumapit sa kanya. One time, umuwi yung tatay sa bahay, lumapit sa kanya. And tinatanong ng bata, magkano yung sahod ng tatay niya. Nagalit yung tatay. Sobrang nagalit yung tatay kasi pagod sa trabaho, busy. Ang sabi niya, anak, ba't mo tinatanong yung sahod ko? Yung mga tao nga sa opisina, hindi tinatanong niya. Tama? Pinagalitan niya. Nangyari, umiyak yung bata, pumasok sa kwarto. Iyak ng iyak, kakaiyak, nakatulog. Then maya na-realize yung tatay, ba't ko nga pala pinagalitan yung anak ko, tinatanong lang naman kung magkano yung sahod ko. Tama? Pinutay niya sa kwarto, nakita niya, umibig pa. Niyakap niya, sabi niya, anak, bakit mo ba tinatanong kung magkano yung sahod ko? Alam mo ba yung bata, may ginawa sa ilalim ng kama? Ibinigay yung pera niya na inipon sa alkansya. Sabi niya, Papa, gusto ko kasing bilhin kahit yung 2 hours na oras mo para maglaro tayo. Lesson, maraming OFW nakakapag-provide ng needs ng pamilya nila. Tama? Pero maraming OFW ang hindi nila nakakasama sa mga quality time yung pamilya nila, especially anak nila. Tama? So, pagka yun yung binabagsak ko, may mga kababayan tayo talaga umiiyak. Tapos talaga nag-decide na sila talaga gawin yung business. So, hindi lang basta presentation, tapos kung ano-anong promo papakita mo, kailangan meron kang important message na binabagsak sa prospect mo. Yung mahuhog mo talaga siya. Yung mapapag-decide mo siya, bakit niya talaga kailangan gawin yung business. Nakaya nyo? Yes. Personal touch. Yes, importante yun. Kaya pag ako nag-LCAP, di ba, sa mga umatin sa LCAP ko, lagi tinatapos ko yung LCAP ko sa kwento.
No? Iba-ibang kwento. Alam niyo saan galing ang kwento ko na yan? Sa training din. Sa mga nagtitraining dito. Kinakopya ko lang. Yes, kay Sir Arnel, napakaraming kwento. Kopya-kopya lang. So yun yung sinasabi ko na lagi ko kumati ng mga seminar, ng mga training, marami ko matututunan. Hanggang sa lahat yan, sumagsak sa utak mo. Kaya kung ano yung needs ng prospect mo, need ng client mo, lahat yan may ibabagsak mo ng tama pag punong-puno ng laman yung utak mo ng training. Yes! Palakpakan naman. Kasi as for me, the easiest way to close a deal is emotion. Emotional marketing. Ayan. Palakpakan nyo naman. Hindi ba? Emotional marketing, yung iiyakan ko yung prospect ko. Grabe, no? Hindi, yung matatouch mo yung heart niya. Yes. Na maipakita mo sa kanya na kahit wala kang resulta, kahit wala ka pang kotse, kahit wala ka pang hub, kahit wala pa lahat, as long as naramdaman ng prospect mo na willing kang tulungan siya, close deal yan. Yes. Na may kumbaga, handa kang, kumbaga, no matter what, andyan ka sa tabi niya. Yes. Alright? So, grabe, marami na natutunan! Yes! Pulo-pulo na ba? Yes! Grabe, no? Mag-NDO, mag-present, tapos mag-NDO, araw. Tapos yung sa connection naman sa prospect. So, alam ko, mamaya marami nang gagawa yan. Diba? Lalo-lalo sa mga OFW talaga kasi they sacrifice a lot eh. Yes. Diba? Pumunta ng ibang bansa para sa pamilya. Okay. So, more questions. Siguro mag-cater na lang tayo ng 5. 5 more question. 2 question na lang daw. Sige. Ayan, meron. Ayan, may mga Sige po. 2, 3, 4, 5. Kanina mo lang. Ba't ngayon? Sige. Ayan. May morning po, Mentor Rafi. Nais ko lang pong malaman kung paano nyo po nalagaan yung mga leader nyo international po. Paano nyo po sila na malaki po ng ayos? Pinapadala ng yoga yung class. Yan, ang ganda ng tanong ni Kuya kasi ako talaga, marami talaga ako leaders international. Actually, alam niyo ba yung mga na-recruit ko ng 2011 hanggang ngayon active pa sila? Wow! Active sila. So kahit hindi ko na sila masyadong nakakausap, sobrang active nila. Bakit? Number 1, yung natutunan ko na kinakailangan mabugbog sa training, yun yung ginawa ko sa kanila. Binugbog ko sila sa training. No? Lagi kong, alam niyo, pag ako wala akong prospect na kausap, hindi ako papayag na wala akong kausap. Ang kakausapin ko yung mga members ko. Ang gagawin ko, tatanungin ko sila, saan sila nahihirapan sa network marketing. Nahihirapan ka ba mag-invite? Nahihirapan ka ba mag-present? Nahihirapan ka ba mag-close deal? Tinuturuan ko po sila lahat. And paulit-ulit na activity. May activity po kami through online. May mga assignment po sila sa akin. Alam nyo, guys, ang kababayan natin, lalo't malayo, pag hindi mo talagang tinuruan, pinukusan yan maturuan, hindi mo matututo yan. So, isa sa advice ko sa inyo, magbigay po kayo ng assignment. No? Halimbawa, meron kang bagong pay-in, OFW. So, bigyan mo siya ng assignment. Halimbawa, ano ba ang assignment niya? Kailangan mong makapaprospect ng 10. 10 na ipapakilala sa akin. 10 na may invite mo. Yun ang unang assignment. No? Second na assignment niya, halimbawa, yun ang assignment niya sa loob ng 1 linggo. Second week, bigyan mo ulit ng assignment. Parang estudyante yan para matuto, kailangan may assignment. Tama? Tapos merong exam. No? Pwede nyo silang bigyan na, kailangan po, within 1 month, maka-4 na direct po kayo. 1 month, 4 na direct. Bakit 4? Ang goal nila talaga dapat 4. Pero sa totoo lang, kahit makadalawa, pwede na. Tama? Ganun po ako mag-alaga ng mga leader international. Eto po, mabigyan ko po kayo ng idea. Meron po akong bagong grupo ngayon. No? Nasa Africa po sila. Nasa bansang Burundi. Yung bagong tayo natin ng office, ayun po is under ko po. No? 3 taon na po sila. Alam niyo ba yung 3 taon
na-create nila, almost 8,000 distributor na po sila. Active. Alam niyo po paano lumaki yung grupo nila? Organic din. Wala akong nag-ads, nagpo-boosting. Skills lang po yung pinataas din nila. And na-duplicate din sila. No? And hindi ko alam kung pwede kong i-share sa inyo kasi yung sistema namin eh. Baka kasi masagasaan yung sistema nyo, yung kultura nyo. Pero sa amin kasi medyo nag-boom talaga. No? Na, alam nyo ba yung 3 years ng Africa ng Burundi, tinalo niya yung 17 years na kinarate ko rito sa Pilipinas. Mas malakas na yung sales ng Africa ko kaysa rito sa Pilipinas. And pag tinignan niyo po yung grupo ko ng Pilipinas, ang laki rin. Ang laki rin. Diba? So, iba talaga dun sa Africa eh. No? Nagkataon lang talaga na, alam niyo ba yung bansa nila mas mahirap? Mas marami nagugutom, mas konti trabaho. Kaya mas maraming gustong yumaman sa kanila, mas gigil sila eh. Mas gigil sila. Yun yung nakita kong difference. No? Kaya sabi ko, grabe talaga ang international market. May singit ko lang apply. Kaya napakaswerte natin sa Alliance in Motion Global. No? Napagdating sa international expansion, master na po ng company natin yan. Tandaan nyo guys, pwede ka rin magkaroon ng international. Yun nga lang, hahanapin mo siya. Hindi yan kusang darating sa iyo. Gumawa ka ng paraan. Tama? Alam nyo, hindi mo mamamalayan. Humataw ka lang na humataw, mag-direct ka lang na mag-direct. Magparami ka lang na magparami ng hovers. Malay mo, isusunod na hovers mo, makakuha ng Africa. Kasi, yung nakakuha mo ng Africa sa grupo ko, hindi naman ako. Dating construction worker lang na nag-online sa education. Grabe po. Di ba kaya, yung sinasabi ko na hindi mo alam sino sa mga leaders mo yung talagang sasabog eh. Basta ang technique, ikip mo lahat. International, local, ikip mo lahat. Support mo lahat. Maganda, maubos yung oras mo sa network, sa grupo. No? Yung oras nyo, gamitin nyo muna tama. Huwag nyo muna gagamitin kung saan-saan. Wala mo ng jowa. Correct. Walang games, walang online games. Kasi sa amin, apply, marami kaming rules sa hub. No? Second rule namin sa hub is bawal mag-online na games. No? Dapat sumusunod sa online time. Marami kami talagang rules. No? Kung gusto nyo mapalaki yung grupo nyo, technique, mag-fit po kayo sa rules. Yes. Sa rules. Ayun. Excited na ba lahat?